The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Herod the Tetrarch heard of all that Jesus was doing, and he was perplexed. For some were saying, "John has been raised from the dead." Others, "Elijah has appeared." And still others, "One of the prophets of old has risen." But Herod said, "John I beheaded. Who is this man about whom I hear all these reports?" And he was very curious to see him. My friends, the Gospel of the Lord. Alam natin na ang icon ng ina ng laging saklolo sa Pilipinas ay nasa baklaran na pinamamahalaan ng mga Redemptorista. The caretaker of the icon of Our Lady of Perpetual Help in Manila is the Redemptorist. But here, if you notice it, the caretaker of the original icon ay ang simbahan ng Saint Alphonsus Liguori. Ang parokya po ng Saint Alphonsus Liguori sa Maynila ay sa Magallanes. Maraming mga bagay na hindi natin alam. Nung nagmisa po ako sa seminaryo ng Agustinian Recollects, may nakita po akong napakagandang image ng Our Lady of Perpetual Help. Napansin ng rektor na ang tagal ko nakatitig at bigla niya sinabing, kami po ang nagdala, yung mga Agustinian Recollects, ng image ng Our Lady of Mount Carmel. Ang shrine ng Our Lady of Mount Carmel ay nasa Broadway, pamamahala ng mga Carmelites. Pero hindi sila ang unang nagdala. Maraming bagay na akala natin yun na, pero hindi pala. At magandang pagtunan ng pansin yun. Ano yung mga bagay-bagay sa buhay ko na akala ko yun na? What is in the first reading? That everything is vanity. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Sapagkat anuman ang dinatnan mo sa mundong ito, iiwanan mo. Kaya palagi ko yung pinapaalala, dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin. Pero hari nawa, mag-iwan ka ng magandang alaala. Ang lahat ng bagay ay pinagkaloob ng Diyos para tulungan ka ng maging mabuti. Maging mabuti sa iyong sarili, maging mabuti sa iyong kapwa. Ikalawa, pinapaalala ng unang pagbasa na hindi ka aantayin ng oras. Time will never wait for you. Time will never wait for you. Kaya, kung magmumukmuk ka, magmukmuk ka. Pero hindi ka aantayin ng oras. My dear friends, my brothers and sisters,
It's good to understand, as I've said yesterday, you must know what is essential. Today, it's good to understand what are the things you have been valuing in your life that might be at the end you might simply regret. What is the gospel trying to tell us? Who is John the Baptist? John the Baptist is the voice in the wilderness. He is the voice in the wilderness. Do not forget that. There's a big difference between the word and the voice. Ako ay boses lamang. Hindi akin yung aking sinasabi. Palagi ko yung pinapaalala sa mga tao that no one among us born of a woman greater than John the Baptist. No one. And yet, John the Baptist is the least in the kingdom of heaven. The least in the kingdom of heaven. Why did Herod beheaded John? Because John is the voice of the truth that creates trouble in the heart of Herod. Siya yung nagsasabing, mali ang pakikiapid sa asawa ng iyong kapatid. Sa asawa ng iyong kapatid. Mahalaga po yun, ano po? Putulin mo man ang ulo ng nagsasalita, ang katotohanan ay hindi nagbabago. Inuulit ko, putulin mo man ang ulo na nagsasalita, hindi nagbabago ang katotohanan. Ano po ang paanyaya? Sa simbahan ng ina ng laging saklolo, kailangan nating tanggapin na kahit gaano kabuti ang isang ina, may mga pagkakataon na mas natutulungan kanya kung hindi kanya tinutulungan. Sometimes, a good mother will help you by not helping you. Go back. Look back on your younger days. There are times your mother refused to help you because it is the best way to help you. Nagagalit tayo dahil hindi tayo tinutulungan, pero yun ang pamamaraan ng pagtulong ng isang mabuting ina. Kung ang bata ay gusto niyang tulungang maglakad, binibitawan niya. Hinahayaan niyang madapa. Hindi dahil gusto niyang mangudngud ang bata, kundi ang hindi niya pagtulong, ang hindi niya paghawak sa kamay na isang batang gustong matutong maglakad ay ang pinakatamang pamamaraan ng pagtulong. There are times we think and thought that God is not helping us. And you have to understand that God is helping us by not helping us. Bakit hindi sinasagot ng Diyos ang aming mga panalangin, Father? Ang katotohanan ay palaging sinasagot ng Diyos ang panalangin sa tatlong pamamaraan. Minsan sasabihin ng Diyos, oo. Minsan sasabihin ng Diyos, hindi. At minsan sasabihin ng Diyos, antay ka. Yes, no, wait. My dear friends, my brothers and sisters, I guess the common struggle is to wait. Why? Because we want to be in control.
We don't want to wait. But sometimes we grow in waiting. Sometimes we learn more in waiting. Sometimes we mature more in waiting. Palagi ko yan sinasabi sa mga magulang, let the children be children. Let the children be children. Ang hirap ng mga magulang na pinipilit nilang damitan, ayusan ng mga bata na parang matatanda. Bata pa, may makeup na. Bata pa, may hikaw na. Bata pa, nakadamit matanda na. Bata pa, pinag-shade, kahit gabi, naka-shade. Ang hirap yung nagmimisa ka. May mga batang naka-shade sa gabi. Hindi mo alam kung bulag o forma lang. Kaya pagtanda nila, saka sila nagbibihis, bata. Yun ang malungkot na kwento. Dahil sila'y bata, binibihis ang matanda, ngayong sila'y matanda na, saka nagbibihis, bata. Kitang-kita mo ang sugat ng cesarean, ang laki-laki ng hiwa. Bakit kailangang naka-crop top? Bakit kailangang nakalabas ang tiyan? Kung kailan matanda na, sorry for the words, ipaglaladlaran mo ang dibdib. Ano bang gusto mo ipakita, ate? Di ba? Pag nahulog si Jesus dyan, ang laki ng problema ko. Masusuffocate si Jesus. But kidding aside, because we want to rest, we want to rush, on the many things, we miss a lot. We miss a lot. Ano kaya ang tinuturo sa akin ng Diyos sa pangalawang araw ng pilgrimage na ito? Take the courage to ask God. Take the courage. Even to ask God why some of your prayers are not answered. Take the courage. Ano sabi nila? If your plan fails, then change your plan, but you never change your goal. Let me repeat that. If your plan fails, change your plan, but never change your goal. Mahalaga kung saan tayo patutungo. Mahalaga kung ano ang katotohanan. Mahalaga kung sino magliligtas. Mahalaga na alam mo na dumating kang walang dala, aalis kang walang dadalhin. Huwag kang makakalimot kung ano ang mas mahalaga. Maganda man yan, itanong mo, mahalaga ba yan? Mabuti ba yan? Itanong mo kung mahalaga yan. Mahal ba yan? Itanong mo kung mahalaga yan. My dear friends, my brothers and sisters, as I always say this, life is short and we don't have the luxury of time. Focus on the essentials. Focus on what is more important. And today, the gospel reminds us, the truth will remain true regardless you believe it or not. Amen.